ay nahulog sa kumunoy, ang tamang galaw ay ang hindi paggalaw. Sa sitwasyon po natin, lusak ng kumunoy ang ating kinahulugan sa kamay ng mga namumuno sa politiko. Ang asahan nating gagalaw ay ang banal na spirito, ang Panginoon Diyos. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, Ama, sumapit na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang makaluwalhati sa iyo ang anak. Ipinagkaloob mo nga sa kanya ang kapangyarihan sa bawat tao at gusto mong pagkalooban niya ng walang hanggang buhay ang lahat ng bigay mo sa kanya. Ipinagdarasal ko sila. Hindi ang mundo ang ipinagdarasal ko, kundi ang mga ipinagkaloob mo sa akin. Dahil iyo sila, iyo ang lahat sa akin, at akin din naman ang sayo. Ipinagkaloob ko sa kanila ang iyong salita, at napuot sa kanila ang mundo, sapagkat hindi sila mula sa mundo, gaya ng hindi ako mula sa mundo. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa mundo, kundi pangalagaan mo sila sa masama. Hindi sa mundo sila galing, gaya ng hindi ako sa mundo galing. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang wika mo ay katotohanan. Kagaya ng ako'y sinugo mo sa mundo, gayon din naman sinugo ko sila sa mundo. At alang-alang sa kanila'y pinababanal ko ang aking sarili, upang pati sila'y pakabanalin sa katotohanan. Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Maging iisa sana silang lahat kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mapasa atin dinawa sila upang maniwala ang mundo na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin, upang maging isa sila, gaya ng tayo ay iisa. Ako sa kanila, at ikaw sa akin, kaya malulubos sila sa kaisahan. At kikilanlin ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin, at nagmahal ako sa kanila, gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ang ipinagkaloob mo sa akin, kaya niloloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila, at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin, sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi kumilala sa iyo ang mundo. Kumilala naman ako sa iyo, at kinilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko sa kanila ang pangalan mo, at ihahayag pa upang mapa sa kanila ang pagmamahal mo sa akin, at ako rin ay mapa sa kanila. Isang mapagpalayang umaga po nawa ang sumaating lahat. Araw po ng Kalayaan, June 12, 2025. Ang narinig po natin sa ating banal na ebanghelyo ay ang pananalangin ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling niya sa Ama na sana ay magkaisa ang lahat ng mga mananampalataya. Napakagandang pakinggan na talagang narinig natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, na hinihiling niya yung kaisahan natin, maging kaisahan na katulad ng sa Diyos Ama at saka sa ating Panginoong Jesucristo. Isang napakagandang hangarin. Pero ang ating pong nakikita sa ating paligid ngayon ay pagkakawatak-watak. Tingnan po natin ang paglalaban-laban ng tungkol sa impeachment. Nagkakawatak-watak dahil sa kanya-kanyang iniidolong politician. Hindi na ito basta-basta pag-support, pag-iidolo na. Ang hirap po ng ganun, ang hirap mahalin ng Pilipinas. Kung saan, tingnan po natin itong aspetong ito. May sumuot sa imbornal, binigyan ng 80,000. No? Yung mga batas tungkol sa motorcycle, yung sa ownership, kapag nakabili ka ng second hand, hindi mo na rin pwedeng i-drive at dadaan ka sa mga LTO. Yari ka, huhulihin kapag hindi yan nakapangalan sa'yo. Samantalang legal ang mga dokumento, may deed of sale yan. Kailangan mo pang gumastos ulit para sa pagpapalipat ng pangalan. Yung mga
Yung motorcycle lane, kailangan yung NCAP, kailangan mong dumaan doon. Ay hindi naman ganun kalaki ang kalsada natin. Ang hirap mahalin ng Pilipinas. Talaga, yung mga fake news mas tinatangkilik. Yung mga nagnanakaw mas iniidolo. Grabe. At ito ang ipinapanalangin ng ating Panginoon. Pagkaisa. Ano ang ating magagawa bilang isang ordinaryong mamamayan na malaya? Ano ang ating kayang gawin? Tayo po ay inaanyayahang ipanalangin, ipagdasal. Hawak ng mga kapangyarihan ang batas. Ang tamang galaw ay ang pananalangin sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makamit natin ang tunay na kalayaan, ang tunay na katarungan. Ang kalayaan ay hindi yung malaya tayong gawin kung anong gusto natin, kahit magpakalat ng fake news, kahit kung ano-anong kasamaan ang ating gawin, kung ano-anong pagmumura ang ating gawin. Hindi yun ang kalayaan. Ang kalayaan ay ang malayang gumawa ng mabuti, malayang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo, malayang magmahal, malayang ipahayag ang pagmamahal, malayang gumalaw sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po kalayaan na matatawag yung gumawa ka na ng mga illegal. Ito po ay alipin tayo ng kasamaan kapag gano'n ang ating ginagawa. Sinabi ng isang sikat na singer, kapag ikaw daw ay nahulog sa kumunoy, ang tamang galaw ay ang hindi paggalaw. Sa sitwasyon po natin, lusak ng kumunoy ang ating kinahulugan sa kamay ng mga namumuno sa politiko. Ang asahan nating gagalaw ay ang banal na spirito, ang Panginoon Diyos. Mga kapatid, life is beautiful. Asahan po natin na hindi natutulog ang Diyos. Kaagapay po natin siya sa ating mga hakbangin. As long as mabuti ang hangarin ng bawat isa at tama ang ating ipinaglalaban, ang ating isinusulong, mabuhay ang kalayaan ng bawat Pilipino. Amen. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata wala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo, kaibigan ko.